malulungkot na naman tayo. Anyway, ikaw na magbalita. Ito po ang update sa leptospirosis and dengue cases po. Meron po tayong total confirmed ng leptospirosis mula po sa ating mga district hospitals, 255 confirmed cases, 35 total deaths, at 8 po ang presently admitted. Nakikiramay tayo sa pamilya ng mga nasawi dala ng infeksyon sa leptospirosis. Mag-iingat po kayo, mga kababayan ko. Bagamat talagang sa panahon ngayon, hirap na hirap tayo sa baha. Sabi ko na yan sa lahat ng interview ko. Sabi ko, baka lang nakakaligtaan ninyo ang lagi nyong pinagtatalunan, yung bintang dito, bintang doon, nagalit ang tao, and so on. Talagang galit naman na ang tao. Pero ayoko kasing ingayan. Let's focus on the problem, papanagutin ang dapat papanagutin sa mata ng batas. Then we move on, ano naman ang pwedeng gamot, maiwasan yung problema sa flood control na yan. Dahil ang mahalaga sa akin ay teka muna, dahil sa baha, may namamatay. Yung by fact, opo, biri mo na baha ka lang, na-disgrasya ka pa. Plus, of course, damage to property. Yung stress, yung hirap na dinaranas ng estudyante, mga tao, nagtatrabaho, and so on. Pero ang pinag-aalala ko, yung mga namamatay at sa infection. I think, baka lang na hindi napapansin ng mga ahensya ng gobyerno. Tingnan po ninyo yan. Tingnan po ninyo, yung halaga, yung bigat na ginawa ng mga ilang individual, sana papanagutin sa mata ng batas. Kasi talagang delikado. But be that as it may, we move on. I hope the Senate, I'm happy so far, as of today, yung ginagawa ng Senado sa pag-imbestiga sa bagay na ito. Sana mapansin nila yung halaga ng masamang epekto ng flood sa buhay at kaligtasan ng tao regarding sa infeksyon ng leptospirosis na nakamamatay. Alright mga kababayan, napakalungkot na balita itong ating narinig kagabi nga sa Yormes Hour ni Mayor Isko, no? Kung saan ibinahagi po nila yung bilang po ng kaso ng leptospirosis dito po sa ating lungsod, kung saan 255 po yung total case na may leptospirosis at 35 po doon ay namatay po at 8 po yung kasalukuyang naka-admit sa iba't ibang ospital po dito sa lungsod ng Maynila. So ito po ay dahil sa matinding pagbaha na nararanasan po ng lungsod sa tuwing sumasapit po yung bagyo, no? Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang ilan sa mga pangunahing kalsada dito po sa ating lungsod ay talagang lumulubog po sa tuwing umuulan. So isa po dito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng infection yung ating mga kababayan. So malaki po talaga ang naging kasalanan nitong flood control sa ating lungsod, no, dito sa Maynila, especially sa mga lugar po na talagang naapektuhan po ng matitinding pagbaha sa tuwing umuulan. Hindi lang to para dito sa lungsod ng Maynila kundi sa buong bansa mga kababayan, no, na nakakaranas po ng matinding pagbaha. So ito po yung realidad na kapag talaga ang flood control ay palpak, talagang napakarami po ang napipinsala nito. At ang worst pa nga dito ay kaya nitong kumitil ng buhay ng individual. So hindi lamang ari-arian yung posibleng masira dito, no, pati buhay at kabuhayan ng mga kababayan natin na maaapektuhan po ng pagbaha. Sa tuwing bumabaha kasi mga kababayan, napakarami po ang na ilalagay sa risk, no? Lalo na yung ating mga estudyante na nagkakaroon po ng problema sa pagpasok sa kanilang mga paaralan, and also yung ating mga kababayang nagtatrabaho na walang choice kundi lumusong sa baha para po makapasok sa kanilang mga trabaho. So hindi po talaga nila maiiwasan yung paglusong sa baha, kaya ito po yung nagkokos mga kababayan ng kanilang direct contact sa kontaminadong tubig, kagaya nga po dito sa kaso ng leptospirosis na hindi po natin kasi alam, kahit wala kasi tayong mga sugat mga kababayan ay pwede tayong kapitan ng leptospirosis once na ano tayo ng contaminated na tubig. At alam naman natin na ang tubig baha ay galing din po yan sa mga drainage, no? At sa drainage na pinamumugaran din po ng mga daga na maaaring doon po nanggagaling, no, na kumakalat po sa tubig yung virus. At talagang malaking
hamon para sa atin mga kababayan sa tuwing bumubuhos ang malakas na pag-ulan at tayo po ay naaapektuhan ng matinding pagbaha. Kaya para sa akin mga kababayan, sang-ayon ako sa nangyayari ngayon sa Senado kung saan iniimbestigahan talaga no itong mga naging kapabayaan at pagiging kurakot ng ilang mga individual na ibinulsa po yung pondo para po dito sa nakalaang flood control project sa ating bansa. Dahil hindi lamang milyon ang pinag-uusapan dito kundi bilyon-bilyon mga kababayan na pera ng taong bayan na winaldas po nila sa kanilang mga personal na interes. So talagang nakakagalit mga kababayan no dahil habang tayo ay nagsusumikap at pinagtsatsagaan yung ating maliit na pinagkakakitaan ay talagang lahat yan ay subject for taxes. Konting kibot mga kababayan may tax tayong binabayaran kahit ikaw ay mahirap at ordinaryong Pilipino, ikaw ay nagbabayad ng tax nang hindi mo namamalayan. Kagaya na lamang po ng pagbili ninyo sa mga grocery, pagkain nyo sa mga fast food, kayo po ay nagko-contribute na po ng mga taxes no. Hindi po natin namamalayan pero tayo po lahat ay nagbabayad po ng buwis. At itong buwis na sana ay mapapakinabangan at mapupunta sa mga magagandang proyekto kagaya po dito sa flood control na kabilang po sa mga infrastructure dito sa Pilipinas ay nalalagay po sa alanganin dahil nga po dito sa pag-i-interest nila dito sa napakalaking pondo. So ito yung nangyayari mga kababayan no, akala nila simpleng baha lamang pero hindi nila alam na marami pong mga kababayan natin yung nagsasuffer no, while sila nag-i-enjoy, walang pakialam sa mararanasan o magiging sakripisyo ng higit na nakakaraming Pilipino. Kaya talagang normal na magalit, normal talaga na mag-grant yung mga Pilipino sa social media na ganito yung nangyayari sa ating bansa. So, deserve natin yun. Deserve nating malaman mga kababayan. Kaya abangan natin no, sana sa mga susunod na araw ay magkaroon ng kalinawan itong ginagawang investigasyon at sana itong issue po sa flood control ay hindi talaga mamatay o matabunan. Kagaya ng ibang mga issue noon na 1 week, 2 weeks, or sabihin na nating 1 month, bigla na lang mawawala yung issue na yun at matatabunan naman, mapapalitan na naman ng panibagong issue. Sana ito, wag nating hayaan na mabura na lang no sa alaala at tuluyang maging alaala na lamang itong issue dito sa flood control dahil ang dami pong nagsakripisyo dito mga kababayan no. Kung hindi pa sana dumating itong mga malalakas na bagyo na sunod-sunod, hindi to mabubuking no. Kaya parang blessing in disguise na din. Hindi ko naman sinasabi na sana nangyari no. Hindi natin wini-wish yan. Pero parang blessing in disguise din yung nangyari sa pagdating po ng mga bagyo. Dahil na-booking no yung itong mga flood control. Yung iba nga dito ang masaklap dito mga kababayan, may mga ghost project pa no na imagine ninyo nagbayad ang gobyerno sa mga contractor pero wala namang ginawa na flood control para sa lugar na yun. Kaya talagang napakatindi po ng nangyayaring corruption dito sa ating bansa at hanggang may corruption pong nangyayari sa ating bansa ay talagang asahan po natin na wala pong pag-unlad itong Pilipinas no at talagang patuloy po tayong malulugmo. Kaya ang mga kababayan po natin ngayon ay bukas na bukas po ang kanilang mga isip at nakabantay po talaga sila ngayon no, lalo na sa 2026 budget. Hirap na sila ngayon makakilos dahil lahat ay nakatingin na sa kanila at binabantayan ang bawat galaw nila. Kaya dito po sa ginagawa ni Mayor Isko na pag-update sa atin ay malaking bagay po ito upang malaman po natin no, yung mga technicalities pagdating po dito sa nangyayari po sa ating lungsod. Hindi lamang yung tikom, hindi natin censored lang yung ating nababalitaan. So etong pinapakita niya ay very transparent para po lalo na sa mamamayan ng lungsod ng Maynila sa mga taxpayer nito. Kaya good job dito sa laging pag-live ni Mayor Isko. At wala ako nakikitang problema no o masama dito sa kanyang ginagawa dahil deserve ng mamamayan niya na malaman yung nangyayaring update dito po sa ating lungsod. Muli maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang muna yung ating reaction video at analysis dito po sa kanyang naging Yormes
Hour para po i-update po tayo sa mga happenings po dito po sa lungsod ng Maynila. Muli maraming salamat mga kababayan at i-comment nyo dyan yung inyong mga opinion, mga insights dito po sa inyong narinig. Short clip lamang po ito ng naging live ni Mayor Isko. Kung gusto nyo bisitahin at panoorin yung kabuuang programa niya ay puntahan nyo po ang Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Facebook page. At doon nyo po mapapanood ang buong report ni Yorme. So muli maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.